Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Happy New Year! Ngayon ay pumasok na tayo sa ating panibagong taon. Ngayon naman ay mayroon naman tayong panibagong paksa. At ang ating panibagong paksa, grade 7, ay ang ponemang suprasegmental at ang di-verbal na komunikasyon. Susi sa malinaw na pagpapahayag. Sa pakikipag-usap grade 7, natutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng nagsasalita sa pamamagitan ng mga ponemang suprasegmental. Ngunit bago ang lahat, tukuyin muna natin o bigyang kahulugan muna natin kung ano ang ponema. Ang ponema ay tumutukoy sa anumang unit ng mga tunog o pagbigkas na taglay ang kahulugan, samantalang graphemes naman ang tawag sa pagsulat ng salita ayon sa tuntunin ng asimilasyon. Ponema ang tawag sa unit ng tunog o pinakamaliit na bahagi ng wika na may kahulugang tunog. Sa madaling sabi, ang ponema ay isang makahulugang tunog. At mayroon tayong apat na ponemang supra-segmental. Ito ang diin, haba, tono at hinto. Ngayon ay unahin natin ang haba. Ang haba ay ang pagbigkas ng mahaba sa patinig at ang mga patinig natin ay ang a, e, i, o, u. Maaring gumamit ng tuldok upang ipakita ang haba ng pagbigkas. Tandaan grade 7 na kapag iba ang pagbigkas natin sa mga iba't ibang salita, maaari itong mag-iba ng kahulugan. Halimbawa ay ang bukas. Nilagyan ng tuldok pagkatapos ng letrang U o ng patinig na U. Ibig sabihin, mahaba ang pagbigkas mo sa tunog na U. Bukas. At nangangahulugan itong sa susunod na araw. At kapag wala namang haba o hindi naman tinuldukan dito sa pagkatapos ng patinig na U, ito ay mabilis mong babasahin, bukas. At mag-iiba ang kahulugan nito. Ang magiging kahulugan nito ay ang hindi sarado. Sunod ay ang diin. Ang diin naman ay tumutukoy sa bigat ng pagbigkas sa isang pantig ng salitang binibigkas. Ang diin ay tinutumbasan ng tuldik. At narito ang tatlong tuldik upang malaman natin kung ano o nasaan ang diin ng salita. Ang unang tuldik ay tinatawag na pakopya. Ang ikalawang tuldik naman ay tinatawag na paiwa. At ang ikatlong tuldik ay tinatawag na pahilis. Ngayon, alamin natin kung paano ginagamit ang mga ito. Narito ang apat na diin. Apat na uri ng diin. Una ay ang malumay. Ang malumay ay binibigkas ng banayad at may diin o bigat sa penultima o ikalawang pantig ng salita. Hindi ito tinutuldikan at maaaring magtapos sa patinig at katinig. Halimbawa ng malumay, dalaga, lalaki, sarili, talo, nanay, kanluran, matahimik, malumay. Kung inyong mapapansin, ang stress o diin ay nasa ikalawang pantig ng bawat salita. Dalaga, lalaki, sarili, talo, nanay,
kanluran, matahimik, malumay. Sunod na diin, grade 7 ay ang malumi. Ito ay binibigkas ng banayad, subalit may impit o glottal stop sa huling pantig ng salita at nilalagyan ito ng tuldik na paiwa. Ano nga ba yung impit o glottal stop? Ibig sabihin nun parang may maliit na tunog na pataas. Halimbawa, bati, bata, labi, suka, dalamhati, talumpati, dambuhala, muta. Kung inyong mapapansin, pag inyo itong binibigkas, parang kayo ay tumitigil ng bahagya sa dulong parte o sa dulong letra o sa dulong pantig. Bati. Sunod na diin ay ang mabilis. Ito ay binibigkas ng tuloy-tuloy at may diin sa huling pantig. Tinutuldikan ito ng pahilis. Halimbawa, takbo, bato, sulu, malaki, pamaypay, bulaklak, alagad, alitaptap. Kung inyong mapapansin, kapag binibigkas ito ay tuloy-tuloy lang, walang tigil. Ngunit ang diin ay nasa huling pantig. Takbo. Sunod ay ang maragsa. Tulad ng mabilis, binibigkas ito ng tuloy-tuloy, subalit may impit sa huling pantig. Tinutuldikan ito ng pakopya. Halimbawa, dukha, kaliwa, sampu, po, salita, butiki, panibugho, apat na po. Grade 7, tandaan na iba ang impit at diin. Ang impit grade 7 ay parang meron kang iniipit sa iyong ngala-ngala. At ang diin naman, ito yung kung gusto mong lakasan o biglain ang pagbigkas. Sunod na ponemang suprasegmental ay ang tono. Ang tono ay nagbibigay linaw sa tunay na mensahe ng pahayag. Ang isang pahayag ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang kahulugan batay sa tono ng pagsasalita. Kapag inibahan mo ang tono ng pagsasalita mo, maaaring mag-iba ang kahulugan nito. Halimbawa, kapag pinapaupo ng maayos, bibigkasin mo ito ng maupo ng maayos. Kapag ikaw ay magbibigay ng babala, maupo ng maayos. At kapag ikaw ay galit na at sumisigaw, maupo ng maayos. Kung inyong mapapansin, sa paglawig o sa pagbabago ng aking pagbigkas ay nagbabago ang ibig sabihin o kahulugan ng pangungusap na aking sinasabi. Sunod ay ang hinto. Ang hinto ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Maaaring gumamit ng simbolong quit, dalawang guhit na pahilis o gitling upang ipakita ang paghinto. Isa rin ito sa nagpapabago ng kahulugan ng sinasabi ng isang tao. Halimbawa, hindi siya ang kababata ko.
Nung binigkas ko ito, nangangahulugan itong pinatutunayang siya ang kababata ko. Ginamitan natin ng kuwit. Pagkatapos ng salitang hindi, nilagyan natin ng kuwit. Ibig sabihin, huminto tayo doon ng bahagya. Hindi. Siya ang kababata ko. Ngunit kapag ito naman ay walang kuwit, mag-iiba ang kahulugan nito. Dahil mag-iiba rin ang pagbigkas mo sa pangungusap na ito. Hindi siya ang kababata ko. Ibig sabihin, itinatanggi mong siya ang kababata mo. Itinatanggi kong siya ang kababata ko. At mayroon tayong 7 anyo ng komunikasyong di verbal. Maituturing din natin na di verbal ang mga ponemang suprasegmental. Tinatawag itong paralanguage. At narito ang iba pang komunikasyong di verbal o iba pang anyo ng komunikasyong di verbal. Una ay ang oras o sa English tinatawag itong chronemics. Ito ay ang paggamit ng oras, panahon o haba ng pagsasagawa ng gawain upang ihatid ang mensahe. Halimbawa, grade 7, kung talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo, bibilisan mo yung paggawa. Ngunit mayroon pa rin itong kalidad. O yung iba naman, pag ayaw yung kanilang ginagawa, hindi nila ito ginagawa agad, hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin o oras. Sa pamamagitan nun, mayroong mensaheng maihahatid ang isang tao. Sunod naman ay ang espasyo o sa English ay proxemics. Ito ang paggamit ng espasyo, layo o lapit ng mga kalahok sa talastasan na may dalang mensahe o kahulugan. Halimbawa na lang, kung yung tao ay gustong-gusto mo, siya ay iyong lalapitan. Ngunit pag ayaw mo naman, siyempre lalayuan mo yung tao. Tulad na lamang ngayon, meron tayong pandemic. Ang layo at lapit ng bawat tao o isa't isa ay napakahalaga. Dahil halimbawa kung ikaw ay sobrang lapit at nasa pampubliko kayong lugar at hindi mo naman kilala yung taong iyon, anong iisipin niya? 'Di ba? Mahalaga sa kanya ang kalusugan niya. Mahalaga din para sa iyo ang kalusugan mo. O kaya ibig sabihin kapag malayo siya sa'yo, mahal niya yung kalusugan niya. Okay? Sunod ay ang katawan o sa English ay kinesics, anumang kilos ng bahagi ng katawan tulad ng pagkaway, pagkumpas, pagtango at pagtanghod na may dalang mensahe o kahulugan. Alam kong kayo ay pamilyar na dito sa paggamit ng katawan sa pakikipag-usap. Isang kindat lang sa iyong kaibigan, alam mo nang ibig sabihin. Isang kaway lang sa isang tao, alam mo na ang ibig sabihin. At marami pang ibang gamit ang ating katawan sa pakikipag-usap o sa pakikipag-komunikasyon. Ikaapat ay ang pandama o haptics. Ito ay ang paggamit ng pandama tulad ng paghampas, pagkurot, pagtapik, paghawak, pagsalat at pagtusok ng kamay ay nagsasaad ng mensahe o kahulugan. Halimbawa, hinampas ka, maaaring siya ay natutuwa lamang o nagagalit sa'yo. Yun yung gusto niyang iparating na mensahe. Kunwari, dahil makulit ka, hinampas ka ng iyong magulang, yung nanay o tatay. Yun, ibig sabihin, galit sila sa'yo. Ibig sabihin, gusto nilang tumigil ka sa kung ano yung masamang ginagawa mo. Siyempre, hindi ka naman hahampasin ng walang dahilan. Tama ba? At ikalima ay ang larawan o paggamit ng larawan o iconics. Paggamit ng mga larawan, simbolo o bagay na nakapaghahatid ng mensahe at kahulugan. Sa paggamit ng mga larawan o iconics, madalas mas madali itong makuha ng mga tao. Mas madali nilang magets kung ano ang
Ibig sabihin nito, halimbawa kung ikaw ay nagmamaneho sa daanan, maraming mga signage o mga larawan na nakapaskil sa gilid ng kalsada. O meron dito yung tawiran, dito ang tawiran ng mga bata, ay ng mga tao, bawal mag-U-turn, ganon. At marami pang iba. Hindi lang naman sa kalsada makikita ang mga ito. Maaari rin itong makita sa mga eskwelahan at sa kung ano-ano pa o kung saan-saan pang establishmento. Ika-anim ay ang physical na anyo o appearance. Kasama dito ang pananamit, pagpili ng kulay at pamumusturan na may dalang mensahe o kahulugan. Kadalasan itong ginagawa kapag may mga rally. Kung kayo pamilyar sa mga rally, kapag ayaw nila or hindi sila sang-ayon sa gusto ng isang pamunuan, sila ay nagrarally at may mga ibang tao doon na nananamit ng kung ano-ano na mayroong ibig sabihin. Ngunit hindi lang naman sa rally makikita ang mga ganitong pangyayari. Maaari mo rin itong makita sa mga pagtatanghal. Halimbawa na lang, kung ang isang tao ay nakadamit ng pamprinsesa, maaaring ang gusto niyang sabihin o ang mensaheng gusto niyang iparating ay ako ay isang prinsesa at dapat niyo akong galangin at marami pang iba. Grade 7, tandaan na kailangan nating manamit ng maayos at ng malinis dahil para sa atin din naman ito. Yon. At ang huli o ikapito ay ang mata or optics. Paggalaw ng mata tulad ng pandidilat, paniningkit, pandilisik, pagkindat at pagtitig na nagbibigay ng mensahe at kahulugan. Pag ikaw ay pinanlisikan na ng mata, ibig sabihin may isang taong galit na sa'yo. O kaya yung mga taong nag-roll eyes, ganon. O, may ibig sabihin na agad yun. O kunwari, pag may crush ka, tas kinindatan mong ganon. O tapos, hindi naman siya sumagot. So, ibig sabihin ayaw niya sa'yo. So, yun, lahat ng ginagawa ng iyong mata ay may ibig sabihin. O, pag ikaw ay nandira at lumaki yung mata mo, ibig sabihin ikaw ay nagulat. Okay? At iyon ang ponemang suprasegmental at di-verbal na komunikasyon. Grade 7, palaging tatandaan na mahalagang isaalang-alang ang wasto at magalang na pakikipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga nakatatanda sa inyo. Maaring hindi nyo man ito sabihin, ngunit makikita ito sa galaw ng katawan. Makikita ito sa aksyon na inyong ginagawa. Okay? So, grade 7, paalam. Ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli.